Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong nilabas na survey po ng Tangere. Bali, senatorial survey po ito kung saan pasok po ang dalawang Tulfo brothers para sa pagiging senador. So bago natin pag-usapan po yung topic na yan, kung hindi po kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time po, pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin ito. Bali, dito po, pasok po yung dalawang kapatid po ng Senator Rapi Tulfo sa pagiging senador. Base po dito sa nilabas na survey po ng Tangere. Ngayon, paano pong nangyari kayang nakapasok po itong dalawang Tulfo brothers po? At bali ang number 2 po rito ang number 1 pala rito si Pangulong Duterte. So kung sakasakali po na bumalik sa politika, ito pong si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, siya po yung nasa number 1 top choice po na maging senador. So dito po pumapangalawa si Congressman Erwin Tulfo. So kilala naman po natin na itong si Kong Erwin Tulfo na talagang parang si Senator Rapi Tulfo, talagang tumutulong po ito sa mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, isa pa pong Tulfo yung nakapasok po sa top 15 ng senatorial survey po ng Tangere. Bali itong si Sir Ben Tulfo, si Bitag, nasa pang number 13 po siya. So, bali yung number 13 po na yan, malaki pa po yung chance na yan na makapasok po sa top 12. Kasi kung iisipin po ninyo, itong si Sir Ben Tulfo, wala naman siyang mga pronouncement na siya may plano na pumasok sa politika. Pero ito, nakapasok po siya dun sa top 15. Na alam naman natin na may laban po siya rito kasi kung titingnan po ninyo, yung kanyang kasunod is si Lito Lapid. So, kung pagbabasihan po natin yung pagdating sa performance sa pagiging public servant, hindi po mawawala talaga si Bitag or si Ben Tulfo. Na alam naman natin na tumutulong din to sa ating mga kababayan na naaapi. Lalo na ito, mas gustong-gusto nga rito ni Sir Ben Tulfo yung bumabangga sa mas malalaking tao. Sino ba itong mga malalaking tao na to? Yung mga politiko, pulis, may mga ranggong sundalo. Ito yung mga paboritong banata ni Bitag. Ito yung mga talagang pag may nakita siyang inapi ito, talagang all out yung tulong niya dun sa inapi ng mga opisyales or mga government official po natin. Kaya hindi nakakapagtaka na nakapasok ito si Sir Ben Tulfo sa pagiging senador. Kahit na alam naman natin na wala siyang plano, wala naman siyang ina-announce o wala siyang pronouncement na may plano siya. Pero still, nasa number 13, napakalaking po nito, tsansa na makapasok. Well, ito si Sir Kong Erwin Tulfo, talagang dahil nga kongresista to, so may malaki yung posibilidad na tumakbo sa pagiging senador to. At yun nga, number 2 po siya na siguradong makakapasok. So, pares sila ni Senator Rapi Tulfo na nag-number 2. Kasi number 1 nung nakarang senatorial election si Senator Robin Padilla, then nag-number 2 si Senator Rapi Tulfo. Pero malaki pa rin naman yung malaki rin naman nakuha niyang boto na yon. So, kagaya rin dito kay Kong Erwin Tulfo na nasa magandang standing po siya, number 2. So, pumapangatlo si Tito Sen, si Tito Soto, at si Christopher Bongo, si Sap Bongo, yung dating ni Pangulong Duterte. Tapos sinundan po ni Iskong Moreno. So ito, maganda naman po yung mga lineup na posibleng maging senador na makakatulong po. Kasi ito, mga talagang hardworking people yung mga nandito. Especially si Pangulong Duterte, itong si Kong Erwin Tulfo, si Senator Bongo, si Isko, talagang bilis kilos yan.
Kaya maganda yung mga, dito pala sa top 5 na to, sigurado na maganda yung magiging Senate natin. Kasi mga hardworking po ito. Ngayon, kung mapapasok pa rito si Ben Tulfo, si Bitag, kung isipin ninyo na 3 Tulfo na po. Ngayon, just in case po, tumakbo si Senator Rapi Tulfo sa mas mataas na posisyon, kasi wala pa naman siya sinasabi na, na tatakbo siya kung sa mas mataas na posisyon. Pero naglalabas ng mga survey na sa pagiging presidente na ilalaban nga kay VP Sara, malaki rin naman ang chance niya doon. Pero still, kung madadagdagan pa ng Tulfo sa pamahalan natin, sa gobyerno natin, sa tingin ko, malaking bagay ito. Kasi mabibit-bit nila yung yung Tulfo brand of service and justice na ayaw po ng iilan na dahil nga parang ang dating sa kanila is parang binabypass na yung due process. Pero hindi naman Pero kung gano'n naman yung pananaw nila, wala tayong magagawa doon. Pero sa ibang mga maliliit nating kababayan na umaasa or talagang tinitingala sila pagdating sa public servant, malaking bagay po na makapasok po si Kong Erwin Tulfo at si Ben Tulfo, si Bitag, dahil pwede nilang bitbitin yung estilo nila na talagang kailangan na kailangan natin. Isipin nyo kung ang maging, halimbawa, pumasok tong si Pangulong Duterte, magtuloy-tuloy na talagang tumakbo siya sa pagiging senador, siya yung maging Senate President. Tapos, itong mga naka-line up dito, makapasok sa pagiging senador. Tapos, assuming lang natin, si Senator Rapi Tulfo, umakyat sa mas mataas na posisyon. Di ba, napakagandang tingnan ng gobyerno natin na nasa palagay natin na pwedeng labanan na yung korupsyon sa Pilipinas, magkaroon tayo ng kamay na bakal. Kasi talagang sa panahon ngayon at sa ugali po nating mga Pilipino, nang marami naman talagang Pilipino na matitigas ang ulo na ayaw sumunod sa batas, kailangan talagang gamitan ng kamay na bakal. Sa tingin ko magiging magiging magandang panimula to na pagbabago ng gobyerno natin kung makakapasok yung dalawa pang Tulfo brothers. Alam naman natin ito, walang sinasanto to, walang kinikilingan. Kahit kakilala nila yan, kaibigan nila, basta nagkamali, kailangan kastiguhin, talagang hindi sila mangingiming talagang banatan to. Or sabihin natin talaga yung imbestigahan. Kasi yan ngayon yung nagiging problema sa bansa natin kapag kakilala kasi or malapit. Hindi na masyado nabibigyan importansya kung ano man yung mga nagawa nilang hindi maganda. Pero kung sakaling tumakbo sa mas mataas na posisyon si Senator Rapi Tulfo, maganda. Dahil andyan yung dalawang kapatid niya na nasa Senado na pwede siyang tulungan na may patupad yung mga gusto niya mangyari kasi meron na siyang 2 boto rito Di ba? So, kung susuportahan pa ito sigurado naman tayo na masusuportahan to ng ibang mga senador, malaki yung chance na magpatuloy yung mga magagandang kung may magagandang pinatutupad sa ngayon. Di ba? So, sana lang na magtuloy-tuloy itong magandang survey na to. Ito kasi nagpapatunay lang na talagang maraming sumusuporta sa mga Tulfo. Oo, merong mga iilan na ayaw yung kanilang estilo o ayaw talaga sa pamamaraan nila ng pagtulong kasi nga masyadong brusco, masyadong pinapahiya yung mga government official natin na ayaw nila na hindi nga natin maintindihan na bakit ayaw nila yung ganong estilo. Itong mga government official natin, dapat tumutulong to sa mga kababayan natin. Pero kung tatamad-tamad at nakita naman nila Tulfo na talagang dapat kastiguin, kinakastigo nila. No hold bars nga, sabi nga ni Sir Ben Tulfo, walang pasensyahan tayo. Gawin nyo trabaho nyo para hindi kayo makastigo. So, sana lang na magtuloy-tuloy ito para sa susunod na eleksyon, maganda na yung kalagayan ng ating bayan.
So maraming salamat po.